Hindi gumagana yung grinder, yung coffee grinder. Umuugong ito. Then, it beeps, nag-alarm siya. Sabay, nag-flash yung lights na yan. Hanggang ngayon, nagka-flash pa. I-turn off ko. Hindi. So, gagawin nito is to pull out the plug. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Bunutin ko ang plug. Okay. Ito na. Try natin. Then, insert ulit. Yun. Nag-react siya. Try natin ulit. Oh. Umuugong talaga. That's better. Kasi ano yan, parang safety feature siya ng coffee maker. Na pag stop yung makina, mag-o-off siya. So, hindi siya masisira. So, bubuksan ko. Nabuksan ko na ito dati. Dilinis ko tong grinder niya. May screw sa itaas. So, tatlo siya. 1, 2, 3. Ito yung tatanggalin mo. Pagkatapos, makikita mo na yung loob niyan. May screw dito. Ito yung ano niya, blades. So tatanggalin ko na lang. So nabuksan ko na at ito punong-puno ng ano ground coffee. Nag-stock siya dito kaya baka siguro ito yung reason na hindi na may ikot yung grinder. So tanggalin natin, linisan natin pagkatapos try natin ulit. So gamitan na vacuum cleaner. Ito, medyo malinis na. Ginamitan ko ng screwdriver para matanggal yung mga nag-stick na yung mga coffee dyan eh. Yung mga old coffee. Then dito ko dinaan. May butas dito, kung makikita nyo dito. Butas to siya. Dito yung dadaan yung mga coffee. Once ma-grind siya nitong blade. Ito yung burr na blade niya. So, no, not blade, but burr. Burr na tawag nito, hindi blade. Iba yung blade eh. So yung burr niya, ito yung nag-grind ng coffee. Then pagkatapos, kung humulog mo dito siya, kung titingnan mo, dito siya sa basket niya. So, tingnan mo, ang dami, di ba? O yan, mga old coffee yan. Now we try kung andar siya ulit. Titingnan natin. Di pa ako sigurado. Then, ito naman, linisin natin to. Pwede ito hugasan siguro. Ito, nalinis ko na. Ginamitan ko na ng plain water at saka brush. Hindi ko gumamit ng dishwashing liquid. Hindi ko alam pangalan nito para siyang part ng bearing or sprocket. So, lagyan natin ulit dito. Ito yung gear niya para sa adjustment ng coffee. So, ganito lang. Lagyan natin. I think ganito. Tama. Ganito. Ganito lang. Sige. Then, yung ibang parts, hugasan natin before natin ibalik. Ito yung dugtong dito sa knob niya para sa adjustment ng coffee. Kung gaano kapino. Okay. So, pag tanggal nito, ito lang clip, tanggalin mo. At saka, dandahan lang para hindi masisira tong plastic na clip before mo matanggal. Then also, don't forget to put back this gasket here. Ito, gasket to. Tinanggal ko to kanina. So, try lang natin. Di muna natin, okay, lagyan lang natin ng tubig para just in case. Okay.
testing na natin muna kung, pero walang coffee, wala siyang i-grind. Tingnan natin kung iikot ba. Plug natin. Then, let's try. Oh, nag-alarm pa rin. Hindi siya umiikot. Oh. Umuusok yung motor. Kita niyo ba? Umuusok yung motor. So, motor ang problema nito. Oh, nag-alarm siya. Tingnan niyo. Ang nangyari, nag-stock up tong motor. Hindi na siya iikot. Kaya, siya, umuusok. Ang ginawa ko lang, I tried loosen its screw here. May screw siya sa bottom niya. So, yun. Na-loosen ko. So, umiikot siya ulit. Try natin ha. Hawakan ko lang kasi ang lakas ng motor. Okay. Nakaset na siya. Then, I'll turn on. You see? It's a DC motor from... Ang rating nito is up to 220 volts. Up to 200 volts na This is a DC motor. Ang rating niya is DC 220 to 240 volts, 100 watts na motor to. So, malakas. Very strong. Kasi pang grinding. Hopefully, yun lang sira. Makapagkapi ako ulit. Hindi ito madaling linisin in deep cleaning kasi kailangan mo baklasin ito, tanggalin mo ito siya, at saka tanggalin mo rin ito from the motor kung gusto mo talagang malinis ito, mahugasan mo. Kasi yung coffee beans, pag nag-grind na yun, papasok siya dito sa burr, then dito siya dadaan, papunta dito sa basket na. Dito, ito, kita nyo brown, stain niya ng coffee. So diyan dadaan ang ground coffee na. So kung gusto mo linisin to, then tatanggalin mo lahat to, pati to, tanggalin mo tong housing ng motor niya. Pag ibalik mo na itong cover, may screws dito sa likuran nito, dalawa, o apat dito, dalawa dito. At saka may dalawa pa dito sa ilalim. Okay? Ito pinakasikreto. Para nag-hold siya dito, kaya may screw siya. So, kailangan ko suungin doon sa ilalim. Then, be sure na yung clip niya, yung plastic niya ay tamang-tama talaga. Secured na secured. So, kailangan i-screw mo na to dito bago ka makapag-tighten dito sa yun. Malalim ang screw, may hole siya sa lalim. So papasok yung screwdriver mo. Ito yung screw na sinasabi ko. Nalagay ko na yung isa at dito naman yung isa. So dapat dito ay tight na tight. So, let's see. Ang harap. Ito yung dalawang screw. Actually, dapat hindi ko na ito tinanggal ito dito. Kasi hindi naman siya kasali dito eh. Ito lang yung nakakabit dito. Itong sa itaas. Pero nasali ko eh, natanggal ko eh. Dito raw, nalaman ko na hindi pala siya kasali dito sa cover. Ang importante, kailangan ma-organize lang yung screw nyo. Hindi basta-basta ilagay yung screw kung saan lang. Kasi pag nakamix-mix na yung mga screw mo, hindi mo na malaman kung saan dapat ilagay yung screw. Let's say sa isang part, dito mo ilagay yung mga screws para organize ka. Yun ang challenge sa mga technician. Ibang technician, pagbalik nila sa pag-assemble na balik sa appliances, may sobrang screw. Bakit may sobra? Kasi hindi nila
inarrange yung mga screws nila. Itong tatlong dito ay nag-connect dito siya para to sa knob. Okay? Kasi ito yung para sa gear. Okay? Adjustment sa gear. Now, yung tatlo, ito pareha. Okay? Hawakan mo to. Pero ito sa may kunting sima dito. Anong tawag niya? May kunting hindi ko alam kung paano exactly pa. Parang may slot siya dyan. So, hanapin mo yung para sa dito. Ito siya. Yan, may butas. Tingnan nyo. Oh, may butas siya. May slot. So, dyan. And, okay. So, we have to screw. Unahin itong apat dito. May apat siya na screw. Ang technique sa pag-screw, so, lalo na pag ganito cover, huwag mo muna i-tighten yung screw. Pasok mo lahat muna, then be sure na okay na yung casing niya or plastic niya. Bakit saka mo lang i-tighten yung screw para maiwasan yung mag-break yung glass, especially dito plastic. So also this one, meron din siyang slot dito. Okay, makikita niyo dyan, may slots doon siya dito para dito. So yun, ganoon na siya, kadali. And finally, may rubber cup siya dito para sa screw. So lagyan natin, takip lang to siya. Okay, then close the cover. And the water. Okay, so ready na yan. Sobra na to sa 2 taon sa akin. I bought this in November of 2021. And so far, wala siyang problema. This is the first time na inayos ko to. So ito na, test natin kung okay na siya. Set ko dito. This is using the coffee grinder because I'm using coffee bean. Hindi siya ground coffee. So kung sira yung coffee grinder, pwede ka pa rin mag-brew. You're going to use powder instead. Then ilagay mo na diretso dito yung powder sa kanyang basket. Sa kanyang filter. Then use this command here. Ito. Then press on. Okay? So for more details on how to operate this coffee maker, panood kayo sa aking video 3 years ago. So ito na. Try natin. Okay. Nag-dry na siya. Nag-brewing na. So ito, makikita natin dito na meron ng coffee na tumutulo dito sa kanyang carafe. So, natapos na yung brewing niya. Antayin natin a few minutes para at least yung residue niya ay bababa sa carafe bago kukunin dito. But at least, natapos na. So, yung repair natin ay successful. Wala tayong masyadong ginawa as I explained earlier.